Good morning guys. I-share ko lang sa inyo pala ah, yung experience ko sa pagkuha ng aking driver license. Kasi may driver license ako tapos ngayon kailangan ko siya i-renew. So ngayon, nung malapit na ako mag-renew guys, maraming mga siyempre bago natin gawin yung gagawin natin is simple na mag-i-inquire pa tayo, magtanong-tanong tapos yun. Siyempre parang yung driver license parang din security license na may maraming mga paraan. So pwede ka magpagawa, yung sabi nila magpalakad ganun. So siyempre hindi ako nagpalakad. So siyempre nagtanong-tanong muna ako, nag-inquire muna ako. So yung mga ibang napagtanungan ko pag yung halimbawa ikaw yung mismo yung gagawa sa license mo ay mahirapan ka kasi mag-driver ka pa daw kung talagang ikaw ay driver. So tapos mahirapan ka pa daw magpila, isa na doon, tapos yung mahirap daw mag-exam. So tinanong ko naman kung magkano guys yung bayad sa halimbawa ikaw yung palakad, kasi syempre tayo may trabaho para hindi nasagabal sa sa trabaho natin, para hindi na tayo maka-absent ay yung iba 5,000, 3,000 ganun daw pag maglalakad ka. So i-deliver na daw yun sa'yo. So parang napakalaki. So parang hindi po doon parang mahirap yun sa bulsa kasi malaki. So ginawa ko guys, nag-search ako sa Google, sa YouTube ganun. So ayun, madali lang pala kumuha ng driver license or renewal, no? Basta yung driver license mo ay 2 or 1 month na lang pa-expired na, mag-renew ka na. So ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-renewal kasi madali lang. So ang una-una guys na gagawin natin ay mag-exam tayo dito sa online, dito lang sa may Google, sa LTO, sa may LTO. Tapos pag pumasa tayo dun guys sa LTO, sa online ng exam ay anong tawag dun? Natin yun, ipiprint natin yun, tapos pupunta tayo sa LTO, ipagta natin sa kanila, tapos siyempre magme-medical tayo. After natin mag-medical, ayun na, makakakuha na tayo ng plastic na driver license. Ganun lang kadali. Tapos ang magagasto mo lang guys ay nasa 1,000 plus. Yung nagbayad ko 1,085 lang. So 1,085 lang. Hindi ko nung nagpalakad pa ako kalaki-laki 5,000 or 3,000 pesos. Nakadepende kung sino yung backer mo. So ito guys, ituturo ko sa inyo guys, pwede nyo sundan kung paano siya gawin. So madali lang guys yung mga katanungan doon kasi simple ito, ang mga katanungan doon sa exam yung about sa kalsada, kung ano yung mga alam din na yung mga driver, di ba? Kung interesado ka guys, kung interesado ka about sa renewal driver license, panoorin mo to. Let's go. Ganito lang yun guys. Pumunta kayo dito sa may Google or Chrome, i-type nyo lang yung LTO portal. So pag yan, click mo naman yung LTM portal para makapag-rehistro ka na. Pag na-click mo yan, medyo may ng ating signal. So ayan na yung lalabas, Land Transportation Management System. So pag nandyan ka na, scroll down natin yan, tapos click natin ang Register Now kasi wala pa tayong account para gumawa. So ayan guys, kung mahilig kayo bumasa, pwede nyo rin yan basahin ang kanilang mga policy. So pagbaba, scroll natin yan sa baba, makikita natin dyan yung box, yan, i-click natin yan, yes, I accept. So gayahin natin yung code, i-type natin dyan sa baba. So pag natapos natin yan, i-type dyan sa box na yan, i-click lang natin yung next. So pag nahihirapan ka dyan, pag hindi mo maklaro kung ano yan, pwede mo yan ibahin yung code na yan. So ako hindi ko na siya iniba kasi klaro ko naman siya. Tapos yan, i-next mo lang yan siya. Tapos ayan, ang i-click natin dyan ay yung enroll as an individual. So yan yung pindutin natin dyan para makagawa tayo ng account. Okay, pagkatapos nun, dito na naman tayo. Ito yung lalabas pag pinindot natin yon. Do you have a Filipino driver or conductor license? So yun, click lang natin yung next. So ayan guys, i-fill up natin yan. Dapat kumpletuhin natin yan. Pagkatapos i-next natin para makagawa tayo ng account natin sa portal para maka-exam na tayo. Ayan, nag-back tuloy. So ayan guys, nandito na tayo guys. So pag nandito na tayo, click natin yung register kasi nakagawa na tayo ng email, account, saka ating siyempre yung password niya. So ngayon, makikita natin kung mayroon tayong violation or wala. Tapos pwede na tayo mag-start pwede na tayong mag-exam guys.
So pag ang exam pala guys ay kailangan umabot ng 80 plus yung ating score. Kasi pag hindi pumasa, line of 7, so wala, hindi tayo pasado, hindi tayo makaka-renew ng driver license. So wag din natin kalimutan guys yung password natin, kasi pag nandun na tayo, pinapa-open nila yan sa atin, ang LTO, dun sa office. So ayan guys, nandito na tayo sa sa kaibigan ko pala to, na itong ginamit ko kasi ako ang gumawa sa kanya. So ayan, nandito na tayo, wala siyang violation, 0 points. So pwede siya makaka-renew ng 10 years ang validation. So ayan guys, so yan yung mga lumalabas sa apps na yan. So pag nandiyan na tayo, i-click lang natin yung maliit na arrow sa taas bago yung sa baba na CDE online validation, CDE online exam. So yan, pag pinindot natin yan, ibig sabihin magsimula na tayo mag-exam. So ayan, kailangan natin maghanda sa mga kasagutan o sa mga katanungan nila. So pag nasagot natin, automatic yan na lalabas ang ating score.